As of recording this video, ito pa rin ang pinakamalakas sa Tecno na mabibili natin ngayon 2026. Dahil mukhang hindi pa maglalabas si Tecno ng POVA 8 Ultra nila. Dahil mukhang magiging mahal nga din yung presyo tulad po ng GT50 Pro 5G. Pero sana maglabas pa rin po si Tecno ng POVA 8 Ultra kahit sana umabot lang po ng 20k yung SRP. Dahil wala pong bagong smartphone ngayon na meron pong totoong malakas sa processor. Meron namang malakas sa processor guys. Kaso umabot na nga po ng kulang 30,000. Puro mga naka-Dimensity 7400 lang yung mga processor ng mga smartphone sa kulang 20k po ng mga presyo ngayon. Kaya sa mga bagong labas din po ng mga smartphone, si Nubia Neo 5G3 po ang isa sa pinaka-best option natin kung bagong gaming po naman po yung hinahanap natin na bagong release nga po ngayong taon. Ang kaso guys, even po itong Tecno POVA 7 Ultra na last year model pa, mas maganda pa rin po ito compare nga po sa may Nubia Neo 5GT. Pero at least nga po guys, marami po mga gaming features si Nubia na wala po si Tecno. Pero syempre guys, alam naman natin ang mahalaga. Mas mahalaga syempre ang performance. Guys, for this video, paalala ko lang po sa inyo kung gaano pa rin pong kagandang smartphone na to. At sa tingin ko, mas ma-appreciate nyo po ang smartphone na to ngayon. Para po sa may isang oras sa gaming, naka-wifi po tayo dito guys. Nakasagad po lahat ng graphics niya. Pero 44 degrees Celsius lang po yung inabot ng temperature niya. Maganda na rin po yan guys, considering po na same processor lang po sila ng Poco X6 Pro 5G. Pero considering din po na naglalaro nga po sa may around 13,000 to 15,000 po ang smartphone na to. I think guys, hindi na rin po ako magre-reklamo sa kanya. Dahil even po sa may design ng smartphone na to, is napakalinis niya. Meron pa siyang LED light sa may likod niya. Dito nga po sa may camera module. Meron lang siyang plastic frame at naka-plastic back lang siya. I think hindi naman na issue yan. As long as maganda po yung performance niya. Dahil marami rin naman mga bagong labas ngayon na naka-plastic back lang din at naka-plastic frame. Pero pangit po yung display at pangit po yung processor. Lipat tayo sa may next game natin. Dito guys, sumabot lang po siya ng 41 degrees Celsius sa may temperature niya para po sa isang oras sa gaming. At never po siya nagkaroon ng delay at never po naglagyan. Isa pang ma-appreciate sa may smartphone na to, isa itong magandang display nga po niya. Meron po siyang AMOLED display na meron 140 per Hz sa refresh rate. Naka 1.5K yung resolution natin. Saka ito pong resolution natin guys is na-adjust po siya. Kaya if ever na gusto nyo po makatipid sa may battery, is pwede nyo po siyang iset ng 1080p lang. Pero kung gusto nyo nga po na mas sharp na display, pwede nyo pong iset siya ng 1.5K. Pero syempre malakas pong kumain yan pagka po mataas yung resolution natin. Pero I think para po sa akin, mas pipiliin ko na po yung mataas na resolution dahil mas maganda po yan compare nga po sa may 1080p lang. Pero unlike nga po sa ibang smartphone ni Transsion or even po kay Poco, wala po tayong option para po baguhin yung resolution ng display natin. Saka dito pala sa may mismong UI po ni Tecno ngayon, masasabi ko na po na malaki na rin po yung naging improvement niya unlike po sa mga lumang iOS ni Tecno. Mas less na nga po yung bloatware niya at pwede po nating alisin majority po ng mga application na hindi naman natin kailangan. Tapos sa may Android version natin, nakakapagtaka lang, naka-Android 15 pa rin po siya. Hindi pa tayo binibigyan ni Tecno ng Android 16 po na update. Dito pa sa may POVA 7 Ultra. Maybe sa mga susunod na buwan guys, bigyan tayo ng Tecno. Pero kung aabot po ng next year nang wala pa rin update, medyo nakakapagtaka po yan. So far guys, yan lang po ang downside ng smartphone na to. Itong si POVA 7 Ultra. Dahil medyo delay nga po yung update niya. Isa pang nagustuhan ko sa may smartphone na to is malaki rin po yung battery niya kahit papano. Na meron nga po siyang 6,000 mAh siya battery. Tapos meron pa siyang 70 watts sa charger. At supported din po siya ng 30 watts nga po ng wireless charging. Guys, pang 3 hours na natin to sa may Mobile Legends. Pero meron pa tayo natitirang 34% sa may battery natin. Maganda rin syempre yung performance niya. Wala po siyang lag. Wala pong problema rito guys. At naka-dual speaker pa nga po yan. Saka sa may temperature natin, 41 nga lang po yung inabot sa kanya sa isang oras na gaming. Kahit maglaro tayo dito guys sa medyo mabigat na game tulad nga pa sa may Delta Force, okay pa rin po siya, smooth pa rin naman yan. Saka naka-ultimate po yung graphics natin at naka-high po yung frame rate niya. Pwede nyo siyang ilagay sa may ultimate po na frame rate, pero magiging mababa nga po yung graphics natin. Overall guys, kung Tecno po ang gusto nyo, or kahit nga po hindi Tecno guys yung gusto nyo, still ito pa rin po si Tecno POVA 7 Ultra, ang isa sa pinakamalakas po na mabibili natin. Dito nga po sa may kulang 15,000 po na presyo ngayon. Sa lahat po ng Tecno ngayon guys, siya na po yung pinakamalakas. Isama nyo na rin po yung ibang mga smartphone ngayon. Guys, hindi magtatagal, mauubos na rin po ang stock ng POVA 7 Ultra. Malamang sa malamang, pinapaubos na lang po ni Tecno yan.
Kaya hanggat meron po siyang stock at gusto mo lang din naman ng gaming phone, I think okay pa rin po ang POVA 7 Ultra. Last chance na po natin to hanggang meron pa nga pong stock. Actually, pwede rin po natin i-consider ang POVA Curve 2 5G, pero dapat sa may panahon po ng sale para po mura natin makuha. Or si Camon 50 Ultra, maganda ang camera niya, pero decent lang po yung kanyang performance. Pero kahit pa paano, okay pa rin siya. Pero kung performance nga po ang pinag-uusapan, still si POVA 7 Ultra pa rin po ang pinakamalakas sa Tecno ngayon. Thanks for watching.